Cellphone mo, maganda ibagsak yan. Meron pang plastic sa likod eh. Kaya pala sinabi mo. Okay. So, ganun yun. Hindi mo kailangan ng magandang cellphone. Ang kailangan mo, functional na cellphone. Gumagana, nagagamit mo sa negosyo. Kasi kahit mid-range yung phone mo, versus dun sa high-end, parehas lang ng function niya. Status symbol lang yung mas mahal na phone. Yung iPhone, yung mga ultra ng Samsung. No? Status symbol lang yan. Pwede mong gawin yan pag extra na yung pera mo. Kasi ang magiging problem mo dyan, ang ano mo dyan, yung budget eh. As a networker, ang suggestion ko, wag kang mawawalan ng pera sa bulsa, sa pitaka. The moment mawalan yan, mawawala din ang sales sa'yo. Kasi yung money, magnet yan. Habang nandito yan sa bulsa mo, ina-attract mo yung money palapit sa'yo. The moment maubos yung pera mo sa pitaka mo, maubos yung pera mo sa bulsa mo, sa bank account mo, lalayuan ka rin ng pera. Kahit anong gawin mong struggle, hindi lalapit sa'yo yung pera. Parang nagtatampo siya. So yun yung secret dyan. Money begets money. Kung marami kang pera dito sa bulsa at hindi mo ginagastos yan, mabilis pumasok ang pera sa'yo. Napansin niyo yun? Oo. Ako, napansin ko. Niyo yun? Kung kailan ka may pera tsaka tuloy-tuloy pumapasok yung pera. Kung kailan wala kang pera, gusto mo ng pera, ang ilap ng pera sa'yo. Yun. Yun yung secret. Correct. So wag kayong magpapawala ng pera. Kahit 1,000 na lang yan, i-keep mo yan sa wallet mo, wag mo yan gagastusin. Yan yung magiging mula para mas lumago pa yung pera sa Pwede ba maglagay shipper sa ano? Shipper sa balat? So yun yung resonance doon. So meron tayong online presentation. So ulitin ko ha, kayo ang magbabato ng schedule ng online. So let's say, merong minimum 5 na nag-confirm na sa ganitong date, pwede na tayo mag-start sa 5 tao. So wag lang naman yung isa, dalawa. Pwede rin isa or dalawa kung mag-stackis naman, why not? Diba? Pwede. Basta sabihin nyo, may prospect akong mag-stackis, ganitong date, ganitong oras, mag-online presentation tayo. So gagawa ako ng meeting link, ipapasa ko dun sa nagbato ng schedule, then ipasa nyo doon sa prospect ninyo. Doon natin siya i-meet sa Google Meet o kaya sa Microsoft Teams. Okay. So bukod dito yung mga online presentations, so magkakaroon na rin tayo ng mga online na NDO. Baka naman kayo, hindi kayo attend ng kasi dito walang umaattend, bihira eh. NDO, leadership meeting, no? Yung goal setting. Importante yung mga yan. Importante yung mga yan. So, bigyan ko kayo ng sample ng goal setting. Ano yung komportable income sa inyo? 50. 50,000. So, sa 50K, kung komportable ka dito, paano mo ito gagawin? Yun yung tanong ko. Paano mo siya gagawin at paano mo siya mahahawakan? Kasi dapat, pag nag-goal ka, ito yung, di ba, yung lagi nyo nakikita itong smart, di ba? Smart. Yan. Lagi nyo nakikita yan. Ano yung S? Simple. Specific. Bakit specific? Ayun yung 50K the amount. Specified dapat. Gusto ko ng phone. Magkano? Specific yung amount. Amount lagi yung sinasabi sa specific. Kasi lahat ng bagay may price. So, be specific with the price. Alam ko dapat yung price. Ano yung M? Measurable. Specific and measurable. Bakit measurable? Susukatin lang pa, hindi ganito yan. Ang account mo is, sabihin na natin starter. So, ang starter merong limit na magkano tong? 2.8. 2,800 per day.
So this means pwede kang kumita ng 2,800 per day. So ibig sabihin, kung ito yung limit ng account mo, pasok siya doon sa 50,000 per month. Tama ba? Okay. Kahit starter lang ang account mo, pwede kang kumita ng 50,000 per month. So natapos tayo dito, specific siya na measure mo, pwede. Now, ano yung A? Achievable. Achievable or attainable. So, achievable. Paano siya magiging achievable? I-divide mo ngayon yung time mo. Araw-araw, may target sales ka para ma-achieve mo at least mga 2,000. Tama ba to? Kasi sa 2,000 in 30 days, 60,000 yun. May mga pahinga ka. So, ma-achieve mo, pag nakaka 2,000 per day ka, may 50K ka at the end of the month. Tama ba? So, yun yung achievable. Dapat nakikita mo yung hagdan papunta doon sa ginugol mo. Kasi kung hindi mo yan makita, out of the blue, sinabi mo lang, gusto kong kumita ng 1 million, isang buwan. May nakikita kang specific ka nga, hindi mo ma-measure. Bakit? Hindi mo alam kung paano mo siya kukunin. Paano mo siya i-achieve? Hindi mo rin makita yung steps kasi sobrang laki. Hindi mo na siya ma-imagine kung bagaman. Kasi may mga training sa network marketing na sinasabi, para pag mangangarap ka man lang, lakihan mo na. No, sa pangarap, dapat na-apply itong SMART. Nakikita mo agad kasi hindi naman pwedeng magtatayo ako ng 300-story building. Wala kang blueprint, hindi mo yun masisimulan. Tama ba? Sa panaginip, pwede. O sa panaginip lang. So advisable, ano yung R? Realistic. Realistic. Pag sinabi ni Sir, 1 million a month, tapos ang account mo starter, realistic ka ba? Hindi. Hindi mo kaya. Kahit pa ikot-ikutin mo ang buong mundo, hindi mo ma-achieve yung 1 million income. Hindi realistic yung goal mo. Dapat pasok lahat doon sa steto na to. Now, ano tong time frame? At sinabi ko na time frame. So, sabihin mong monthly, di ba? 50,000 monthly, yan yung time frame. So, ngayon, ito yung goal, 50K. I-breakdown mo ngayon yan. Okay. So, ito yung monthly mo, may weekly ka dito. So, dapat sa loob ng isang week, magkano dapat yung maging total ng income mo? 12.5. 12,500. Tapos sa loob ng isang week, ilang beses ka ilang araw ka nagtatrabaho? Divide mo by 2.8 yan. 5 days or 6 days? 4. Palagay 5 days. O, 5 days. So, i-divide mo to sa 5. Ito yung day. Magkano yung 12.5 divided by 5? Let's say 2 days yung rest day mo. 250. 250 o 2,500? 2.5. O 2,500 per day. 2,500 per day. Yan yun. Gusto mo i-compute mo ng per hora pa para may guide ka. Kung dapat within the day, the first 3 hours dapat ito na yung na-close mo. Ganun ang goal setting. Nadi-divide mo siya from monthly, from yearly to monthly to weekly to days. Para ma-compute mo kagad kung ilan yung time and effort na i-exert mo doon sa business mo. Yun ang ibig sabihin ng SMART. Lahat yan ma-achieve mo eh. Basta kailangan makita mo yung goal, makita mo rin yung hagdan papunta doon sa goal. If you cannot see it, if you cannot imagine it, basta naglagay ka lang ng amount doon, wish lang yun. Hindi mo yun magagawa. Dapat makita mo yung steps paakyat doon sa goals. Without it, without the steps, wala kang ma-achieve. So, yan yung mga goal setting. Ito yung example niyan. Magkakaroon din tayo ng online training dyan. Ito yung consensus. Ito yung tatanungin ko. Gusto nyo ba yung mga trainings na goal setting, yung mga NDOs, online or binabagsak siya ng personal? Dito, no, di ba? Mas lively kasi pag dito kaysa sa online. So, gagawa tayo ng schedule. So, office
training. Mga 5 p.m. sana. So NDOs, and then leadership. Leadership, goal setting. Okay, yan yung mga yan. So office trainings na, hindi na siya training. Ang online presentation lang, para doon sa mga taong hindi nyo siya invite dito. Let's say nasa Mindanao siya, pero mako-close nyo as stockist, pwede natin yung i-online presentation. Magkano So, stockist? 50K po yung pinakamababa, mobile po yun. Tapos 5% po yung finder's fee, yung amount. Let's say meron tayong 50K, meron tayong 100. Susunod ba is 250? 100 to 100. 250 tapos 100, 250, tapos 500. Yung 500 regional na yun. Di po. Di po. Di po na. So Regional. malaki na. So ito, let's talk about check-up. Kasi ito yung sometimes dito kayo napaparalyze pag walang mag-check-up. Actually, ganito yan. Ang check-up pwedeng maging online. Pwedeng maging online. Let's say, merong medical records yung tao, pwede niyong ipasa sa Facebook yung medical records sa akin. And from there, pwede kong i-discuss yung sakit ng tao doon mismo sa client mo, no? Magkaka-meeting tayo. Pagka nabasa ko na yung medical records nun, tatawag na ako sa inyo. So, tatlo na tayo mag-uusap doon. Ito, ang result ng mga blood chem mo, ito yung laboratory mo, no? And then, kailangan mo mapababa itong mga matataas. O kailangan mo mapaakyat yung mga bumaba. So, ito yung gagawin. Ito yung mga recommendation. Ito yung mga pwede mong i-take. Ganun yung gagawin. Pwedeng online. Kaya huwag kayong matakot kahit wala ako dito. Anytime pwede kayong magpasa ng blood chem, no? Yung results. Then, pwede natin interpret yun. Tapos, ibabato ko yung recommendation. So, yun yung una. Pangalawa, kailangan nyo rin mag-duplicate. Kailangan matuto rin kayong mag-check up. Kasi ang pag-check up naman, in actuality, analysis lang naman siya ng patient. Analysis lang, no? Paano yan? Wala akong machine. Hindi ako marunong mag-iridology. Kahit sa physical exam lang makikita mo. Ano yung ibig sabihin ng tao pag naninilaw? Mataas ang ano. Naninilaw. O may sakit sa atay, may sakit sa gallbladder. Yung mga ganun ba, physical examination, di ba napapansin niyo ako, lumalapit pala yung pasyente, alam mo na yung sakit. Sometimes ganun. Kasi na-observe ko na doon sa physical appearance ng tao. Ganun ang mga check-ups, no? Physical exam. So nakita nyo, medyo lumulobo yung tiyan. Patay. Ano, pag malaki ang tiyan, anong tawag doon? Malakas kumain. Buntis. Ano talaga malakas kumain? Buntis. O maraming ibig sabihin yan. Kasi kung lumulobo yung tiyan, naninilaw, maaaring cirrhosis. Liver cirrhosis. Ganun yun. Tapos, kung nakita, tumingin kayo sa paa, nakachinela siya, nakita niyo namamaga yung paa. Ano ibig sabihin nun? Atay, may sakit sa Hindi. Pag namamaga ang paa, nagmamagas ang paa, dalawa ang ibig sabihin niya. It could be heart failure or kidney failure. Alin doon sa dalawa. So, yun yung mga ititrain natin. Hindi mo kailangan ng machine actually. Kasi pampahirap lang ang machine. Ang unang-unang pinag-aaralan ng mga medical doctors pag nag-aaral sila sa medicine is how to do physical examination. Sa itsura pa lang ng mga kuko, sa itsura pa lang ng dila, ng mata, inoobserbahan na nila yan. Yun yung gusto kong i-transfer sa inyo. Yun yung gusto kong ma-master ninyo kaysa yung paggamit ng MRA. Then, we will go to the symptoms. Let's say, pag napansin nyo, namamaga yung paa, eto na. Paano nyo madidistinguish? Matuto kayong mag-interview. Ito yung mga interview. Paano nyo madidistinguish kung kidney or heart yung may problem? Number 1, ano ba yung symptom pag nagkakaroon ng heart failure? Isa na yon, manas.
Tapos ang pagmamanas ng heart failure, hindi pantay yung dalawang paa. Maaaring isa lang yung nagmamanas. So yun yun. Pangalawa, pag heart failure, may kasamang cyanosis. Nagbo-bluish yung mga kuko, nagbo-bluish yung lips, no? Then, makikita nyo talaga lack of oxygen. So, doon nyo na-distinguish. Ngayon, iba naman pag kidney failure, namumutla kasi nag-anemia. So, namumutla yung lips. Magkaiba kasi yung namumutla sa nagbo-bluish o yung cyanotic na tinatawag. So, yung mga ganun kasimpleng physical exam, pwede natin pag-aralan yun ng sama-sama. Kasi pagka ako lang yung may alam nun, hindi ko transfer sa inyo, walang duplication, hindi tataas yung sales nyo. Kasi what if may client siya, magkakahiwalay ng area, tapos nag-iisa lang ako, di isa lang masasamahan ko. So dapat alam niyong gawin kung paano yung mag-assess ng pasyente. Health assessment ang tawag natin doon. So pag natutunan niyo yun, parang MD, PhD kayo. Mukhang doktor, pero hindi doktor. MD, PhD. Diba? Pangalan niya daw yung MD, PhD. Hindi, joke lang yun. Yung health assessment na gano'n is, yun yung ginagawa usually sa mga food supplement industry. Kaya nga gumagamit ng MRA para ma-assess mo yun. Ngayon, hindi na tayo gumagamit ng MRA, directly na natin tinatanong. Kasi ang problem with MRA, kung nakita mo doon, uy, may problema ka sa kidney. Ano ba yung symptoms ng problema sa kidney? Nararamdaman ba ng pasyente mo? Diba? Kasi nakalagay doon sa MRA, mataas ang uric acid, mataas yung BUN. Ano ba yung mga symptoms nun? Yan yung problema ng mga nag-MRA. Hindi man lang nila alam kung ano yung mga sintomas nun. Sinasabi kagad sa pasyente, mataas ang BUN mo, mataas ang uric acid. Ano ba ibig sabihin? Ano ba nararamdaman ng pasyente pag mataas yun? Nakikita mo ba yung symptoms sa pasyente? Nararamdaman ba ng pasyente mo? Yun yung problema sa MRA. Now, sa physical exam, walang machine, walang iridology, directly mo tatanungin yung symptoms. Ano po ba nararamdaman nyo? Di ba gano'n sa MD? Ano problema na eh? Ano problema tatay? Masakit yung balakang ko. So, alam niyo na problema. Kidney. Yun yun. Hindi naman not necessarily kidney. Malay mo, nadulas, lumagapak yung balakang mo. Sa buto. Paano po ba nangyari dyan, Nay? Bakit sumasakit? Kasi nagdulas ako, lumagapak yung puwet ko. So alam niyo, buto. Ano ngayon ang sasabihin niyo dun sa pasyente? Nay, punta ka sa x-ray. Magpa-x-ray ka muna para makita kung ano yung na-damage na parte dito sa lumbar area o kaya siya sumasakit. Yun yung tamang approach. Pero for the meantime, since sumasakit yan, bibigyan na kita ng supplement para sa buto. So anong wala ka binayolate na rule doon kasi hindi ka nag-diagnose. In fact, sinesend mo siya sa diagnostic center na magpa-x-ray siya. Tama? And pangalawa, ginamot mo na yung sakit niya kahit hindi mo pa na-confirm. Binigyan mo na siya ng glucosamine para doon sa pain. So, ganun lang sa check-up. So, magkakaroon tayo ng training doon. Actually, diniscuss na natin itong mga trainings na to kung umaten kayo ng iridology. Kasi yung training sa iridology, bukod doon sa pagsilip at paglocate ng toxic organs doon sa mata, diniscuss ko yung mga symptoms ng bawat sakit doon. Kaya yun yung na-miss ninyo doon sa training nung hindi kayo naka-attend ng training na yun. Kailangan maano nyo yan eh, mabuo nyo yan eh. Kasi iba yung symptoms sa cardiovascular disease, iba yung symptoms sa immune system, iba yung symptoms sa circulatory, sa excretory system. No, sa lymphatic system, iba din. Iba-iba yung mga symptoms na yun. So, kailangan malaman natin lahat. Okay, so, another thing. Magbababa na tayo dito sa office.
Ma'am Kat, maglalagay po tayo ng isang board. Maglalagay na tayo ng mga announcement, memo, para dun sa mga communication natin, para ano tayo. So magkakaroon na tayo ng Bulletin board. bulletin board para sa mga memos. Yan. Pwede naman siguro sa ba natin magandang ilagay yung mga memo. Usually pagkapasok pag dito kasi sa harap kita-kita siguro yung isa sa mga Yung packages po. packages or kaya doon sa may lalagyan ng kape, yun sa mga styro, pwede naman doon didikit ang bulletin board para kung may mga announcement, may mga memos, no? Sisilip na lang tayo doon, makikita na natin. Okay, last but not the least, any suggestion? Sa inyo? Yung online mo, siguro initially 2 times a week. Pwede naman po. Basta magbato lang po kayo ng schedule. Kasi ang basehan ko for online presentation is yung ibabato yung schedule doon sa Health Caravan schedule. Doon kayo mag-message kung may gusto kayong i-discuss at what time, no? What day, para kung ano yung target population ng presentation, kung saan bang area yan, kung physical yung presentation na gagawin, kung online naman, sabihin nyo lang yung time at saka yung date. Tapos kung ano yung i-close natin, pasyente ba or mag-stocks pa siya or business package lang or basta bigyan nyo ako ng clue kung ano yung mga kakausapin natin para may-ano natin, may adjust natin yung presentation according to the type of client. Siguro to, regular natin yung online meeting bago tuwing linggo. Tuwing linggo. Tapos pag merong gustong halimbawa, Wednesday sila, pwede rin yun natin. So okay sa inyo yung Sunday. Sino magka-concur sa Sunday? Ano oras yun? So yun yung pag-usapan natin. Anong oras sa Sunday? 8 to 9. 8. 8 to 9. Kasi ang presentation, pwede namang isang oras lang. Para hindi mainip yung client nyo. So Sunday, dapat talaga strictly 1 hour lang. Para, pag Zoom kasi nakakainip. oh. Tandaan nyo pag online. So, 8 p.m. ang start, no? And then, anong day? Sunday. Sunday. So Tapos, starting na yan, next Sunday. Next Sunday na siguro natin start kasi wala nang time para mag-invite kayo Oh. So, anong date sa next Sunday? 16 yan. 19. Eto, pwede itong gawin 19. kasi kahit nasa Cebu man ako, nasa ano basta may access na ako sa internet, baka paganda. 19. 19. So, October 19 yung start. Okay. So, tandaan niya, pwede na kayong mag-invite. October 19, 8 p.m. Sunday yan, meron tayong online presentation. Products at saka marketing plan yun. Okay. Ay, sa inyo. Another suggestion. Sige pa. Sana mag-ano na ng credit card. Ma'am Kat, meron ba kayong access dun sa mga parang swiper na? Meron yung sa... Video. Oo, yung mga credit card facilities. Swipe. Sa Zoom. Sa Zoom. Hindi Hindi yung isa ito pa, just in case may invite sila, gusto walang dalang cash pero may credit Wala card. pa ako, Termina. Ano pa ako doon? Yan ang kaya Kasi sa na ako. pa yun eh. Kasi meron akong alam yung parang sa cellphone lang na ano mo, Terminal tayo ito. Terminal yun, kailangan terminal. o terminal, parang gano'n. Tayo, gusto nila, pwede ko sila tulungan. Ayun. Kung gusto nyo raw, pwede daw kayo tulungan para maka-access dun sa mga may credit card. Para Kasi magkaroon na naman rito. maganda Terminal. rin yan, tataas ang sales kasi pag may credit card kasi hindi naman lahat ng tao. Maganda yun. Try ako na coordinate para ano. Libre yun, hindi ako mag-charge. Wow. Ayan, ayan. Thank you. Credit card facility. So,
So, may credit card na tayo dito. Kasi kahit yung mga, Acceptable. let's say, wala nang available na ATM dito, yung wala din siyang GCash, pero may ATM siya. Oo. Kahit hindi credit card, pwede kasi i-swipe yun sa credit card facility. Oo. Yung debit. Debit card siya. Considered as cash, hindi naman credit, pero dumaan doon yung payments. Pwede yung ganon. So yun, parang papaganda kasi yun ng transaction papabilis. Saka lalaki benta. Apo. So paano, ano pa suggestion niyo po kung dito? Miski na sa labas ka, pwede bang umorder dito tapos isesend na lang yung bayad? Pwede po. Papadala. Okay. Gcash yung payment, tapos isesend via Lala mo or JNT yung or pinurchase yung product. Okay. Pwede po yun. Ano pa po yung suggestion? Saturday, wala talaga Pwede po ang Saturday. Depende lang po sa inyo kung magpapa-schedule kayo. Ano ba yung gusto nyo gawin ng Saturday? Kasi ang problem, hindi tayo pwedeng maging physical pagka Saturday. Dapat nasa labas tayo. Close yung office ng Saturday kasi. okay. So, Ang office is available only Monday hanggang Friday. Pag Saturday, outside event tayo or online event. Alin dun sa dalawa? sige. Pwede rin naman kahit mga regular days, online event, lalo na kung malayo yung mga prospects niyo sa provinces sila. Pwede maging online event yon. So depende kung ano yung magiging, kailangan kasi tayo malleable and fluid. No, nakakapag-adjust tayo dun sa mga gusto